Sa simula pa lang, ang buong pamilya ay nakahiga na sa kabaw. Ang aking ama at 8 kapatid ay pawang namatay sa digmaan. At ako na lang ang natitirang lalaki. Dumating ang utos ng emperador sa mansyon ng Zhenbei Wang. Ang buong pamilya ay tapat at bayani. Labis akong nasisiyahan, ngunit ang hilagang hangganan ay hindi maaring walang pinuno kahit isang araw. At ang bansa ay hindi maaring walang depensa kahit isang araw. Kaya si Limu ay pansamantalang itinalaga upang pamunuan ang hukbong Zhenbei. Bukod pa rito, dahil sa pagmamalasakit ng emperador sa mga ginang ng mansyon na walang mag-aalaga, ipinag-utos na sila ay samahan ng pamilyang Ya pabalik sa kapital para sa maayos na pag-aayos. Malaking biyaya yan. Kapag wala na ang ibon, itatago ang pana. Ang sama ng loob. Walang galang. Hindi pa nga lumalamig ang bangkay ng aking asawa at biyanan. Kayong mga eunuchs ay nangahas na apihin ang pamilyang Xiao na walang lalaki. Tama. Gusto ninyong agawin ang kapangyarihan ng militar at dalhin kami. Dadaan muna kayo sa bangkay ko. Ano? Gusto ninyong magrebelde? Ito ay isang malaking krimen na magdudulot ng kapahamakan sa 9 na henerasyon. MEA. Kapahamakan sa 9 na henerasyon? Ang lahat ng lalaki ng pamilyang Xiao ay namatay na sa digmaan. Ano pa ang 9 na henerasyon ang pag-uusapan? Ngayon, sino mang mga has lumapit, papatayin ko siya sa lugar. Tigilan ninyo. Mula ngayon, ang 8 hipag mo ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ipinag-utos ko na pakasalan mo sila para magkaroon ng supling ang pamilyang Xiao. Para magkaroon ng tagapagmana, pinapapili kita ng 9 na silid. 9 na silid? Anong kalokohan yan? Lola, anong pinagsasabi nyo? Hindi pa nga lumalamig ang bangkay ng asawa ko. Paano nyo nasasabi ang ganyang kabaliwan? Insulto ito sa aming mga namatay na asawa. At pagyurak sa aming mga nabubuhay pa. Tama, matriarch. Hindi ba kayo nalulungkot ng sobra? Nababaliw na ba kayo? Siya. Isang sakitin na madaling matumba sa hangin. Hindi makabuhat, hindi makadala. Bakit siya? Hindi siya karapat-dapat maging taga-abot ng sapatos ng ika-4 kong kapatid. Ika-4 na kapatid, mag-ingat sa pananalita. Ang aura ni Ninthiang Master ngayon, tila mas kalmado kaysa dati. Mapanganib na galaw ito, at isa ring nakamamatay na galaw. Ginagamit ang reputasyon naming 8 babae para isugal ang tanging pag-asa ng pamilyang Xiao. Masyadong malupit ang galaw na ito. Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang mansyon ng Zhenbei Wang ay talagang kakaiba. Kapag namatay ang kuya, ang kapatid ang papalit. Ang kapatid ay magpapakasal sa hipag. Kapag kumalat ang ganyang iskandalo, baka malunod kayo sa mga batikos. Mga ginang, mas mabuting sumama na kayo sa amin pabalik sa kapital ng mas maaga. Ang kamahalan ay mapagbigay. Tiyak na bibigyan kayo ng magandang kinabukasan. Ang ika-9 na kapatid, Anong gagawin ng sakiting ito? Anong gusto mong gawin? Kami ay kumakatawan sa emperador. Yunuko. Ang utos ng emperador na ito ay gawa ni punong ministro Qinsong, tama ba? Nagsisinungaling ka. Ang lakas ng loob mo. Ang utos ng emperador ay sagrado. Paano mo ito pangangahasan na pagdudahan? Kung malakas ba ang loob ko o hindi, pag-usapan natin yan mamaya. Nagtataka lang ako kung paano nakagawa si punong ministro Qinsong ng utos ng emperador na puno ng butas. Butas. Pangangahasan mo ring pagdudahan ang utos ng emperador. Hindi ko pinangangahasan na pagdudahan. Pinag-usapan ko lang ang katotohanan. Una, ayon sa batas, kapag namatay ang isang opisyal ng unang ranggo, ang kanyang pamilya ay kailangang magluksa ng 100 araw. Hindi sila dapat makialam sa militar o politika. Ang eunuko ay may hawak na utos ng emperador na hindi malinaw ang wika at pilit na kinukuha ang selyo ng militar. Gusto mo bang ilagay ang emperador sa masamang sitwasyon at maging tampulan ng pagkutya sa kasaysayan? Pangalawa, ang aking ama ay personal na itinalaga ng dating emperador bilang Zhenbei Wang. Ang selyo ng militar ay personal ding iginawad ng dating emperador. Ang pagkakita sa selyo ay parang pagkakita sa emperador. Ngayon, kung ibabalik ang selyo ng militar at magpapadala ng ibang tao upang kontrolin, kailangan ng sulat kamay ng bagong emperador, opisyal na dokumento mula sa Ministry ng Digmaan, at kapag kumpleto na ang tatlong ito, saka pa lang maaaring ipasa. Ito, paano nangyari ito sa sakiting ito? Pangatlo, sinasabi ng utos ng emperador na dalhin ang aking 8 hipagpabalik sa kapital para ayusin na Ministry of. Ang pag-ayos na ito ay talagang kawili-wili. Ito ba ay pagbibigay ng tirahan at pagtatalaga ng titulo? Ito. O ipasok sila sa palasyo ng Yating sa ngalan ng pag-aalaga, ngunit sa totoo ay pakulong? Ako. Wala.
Sa ibang araw, kapag pinakalma ng emperador ang galit ng mga tao, at kailangan ng scapegoat, ang ulo mo ba ang magbabayad? O ang punong ministro Kinsong? Ako. Ginoo, pakiusap, intindihin ninyo. Hindi namin sinasadyang suwayin ang utos ng emperador. Ito ay salungat sa mga patakaran ng aming mga ninuno. Hindi kami nangangahas na gumawa ng desisyon ng mag-isa. Baka hindi namin matugunan ang malaking pabor ng emperador. Kung gayon, sa palagay ng Nintiao Master, ano ang dapat gawin? Handa kaming sundin ang utos ng emperador. Pakiusap, Ginoo, iparating sa emperador. Napayagan ang pamilyang Kuyaw na magluksa ng 100 araw. Magandang ideya yan. May punto rin ang sinabi ng Nintiao Master. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Pagkatapos ng 100 araw, bahala ka na sa sarili mo. Bilisan ninyo, umalis na kayo. Ang tapang na ito ay parang ibang tao. Siya ay isang nagising na lobo. Nagising na ang batang dragon ng pamilyang Xiao. Isara ang pinto. Chenyor, lumapit ka rito. Opo, Lola. Nagsusugal siya. Nagsusugal kung ako ba ay basura o matalim na talim. Itaas mo ang iyong ulo. Tatanungin kita. Kanina, pinilit kitang pakasalan ang 8 hipag. Ano ang tingin mo? Magsabi ka ng kuto. Kung may kahit isang kasinungalingan, mas gugustuhin kong patayin ka. Kaysa sirain mo ang reputasyon ng pamilyang Xiao. Lola, nagkakatiwala ka ba sa puso ng tao? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang galaw ninyo ay napakatalino. Ngunit napakalupit din. Namatay ang aking ama at mga kapatid sa digmaan. Ang hukbong Zenbei ay walang pinuno. Ang pamilyang Oyaw ngayon ay parang matabang karne sa mata ng mga maharlika. Ang 8 hipag ay kumakatawan sa 8 puwersa. Ang ministro ng digmaan, ang pinakamayamang tao sa Jiangnan, ibang lahi. Ang dinastiyang Daxia ay malapit ng bumagsak. Gaano katagal mananatili ang pagkakaisa laban sa kaaway? Kapag ang emperador ay gumamit ng pananakot at panunuyo, ilan ang makakatupad sa kanilang pangako? Hindi lang tao ang kanilang kinuha, kundi pati na rin ang huling moral ng hukbong Xiao. Walang galang. Sila ang mga biyuda ng mga bayani. Paano mo sila masasamang isipin? Ang katapatan ay napakamahal. Kaya pinilit mo akong akuin ang 9 na pamilya, gamit ang kasal, upang itali sila ng mahigpit sa lumulubog na barko ng pamilyang Kuyaw. Kung umunlad, sama-sama. Kung malugi, sama-sama. Kahit na magdala ng masamang pangalan. Kailangan mong ituloy ang kasal. Dahil sa ganitong paraan, magkakaroon ng pag-asa ang pamilyang Kuyaw. Nakita ko na ang iyong plano. May mata ang langit. Zener, nakikita mo ba? May pag-asa pa ang pamilyang Xiao. Anging demonyo ang makakalaban sa demonyo. Ito ang selyo ng marshal ng hukbong Zenbei. Ang koken na ito ay ipinasa ng iyong lolo sa iyong ama. Dapat ay ipinasa ito ng iyong ama sa iyong panganay na kapatid. Hawak ang selyong ito, ang panloob na kabanangang Fu, kapangyarihan sa pananalapi at tauhan, ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Sa Hukbong Zenbei, lahat ng alagad at dating opisyal ng pamilyang Xiao, kapag nakita ang selyo, ay parang nakita ang marshal. Ang iyong 8 hipag, bawat isa ay pambihira, may mataas na pagtingin sa sarili. Ang panganay na hipag ay matapang, ang ika-4 na hipag ay mainitin ang ulo, ang ika-3 hipag ay malalim. Kaya kong itali ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng reputasyon, ngunit kaya ko bang paamuhin ang kanilang mga puso? Kaya ko bang gawin silang kusang loob na maglingkod sa iyo? Nasa sa iyo na yan. Chenner, ang karangalan ng buong pamilyang Xiao, ang buhay ng 30,000 sundalo, at ang kinabukasan ng iyong 8 hipag. Ang pinakamabigat na pasanin sa ilalim ng langit, ngayon ay nasa iyong mga balikat. Kaya mo bang dalhin? Lola, mangyaring tingnan ninyo. Mula ngayon, ako ang magdadala ng responsibilidad ng pamilyang Xiao. Ako ang mamamahala sa seguridad na mansyon ng Zenbei Wang. Ang 8 hipag, gagawin ko ang lahat upang protektahan sila, upang maging panatag sila. Sa loob ng 100 araw, kung hindi ko may labas ang pamilyang Oyaw sa putik, kung hindi ko mapaghihigantihan ang mga pumatay sa aking ama at mga kapatid, ihahandog ko ang aking ulo. Ako si Xiao Chen. Nintiao Master, nasa harap na natin ang kampong bida. May oras ka pa para bumalik. Ate, sa tingin mo hindi ako dapat pumunta? Hindi sa hindi ka dapat pumunta, kundi hindi ka karapat dapat pumunta.
Sa Kampong Bida, nakaistasyon ang pinakamahusay na Black Armor Cavalry hukbong Genbi at ang Xianzhen Battalion. Ang mga general doon, lahat sila ay dumaan sa matinding labanan. Ang sinusunod lang nila ay ang malakas, ang mga bayani. Ngayon na namatay ang punong general, tiyak na magugulo ang moral ng hukbo. Ang mamayabang na general na iyon ay puno ng galit na walang mapagbuhusan. Kung pupunta ka doon na may hawak na token lola, sa kanilang paningin, isang biro lang yan, parang nagpapaka-importante sa walang kwentang bagay. Kung magka-aberya, ang paghihirap ay maliit na issue, pero ang pagkawalang dangal ng pamilyang Xiao ang tunay na problema. Tama ang unang hipag. Nga, parang biro nga ang itsura ko ngayon. Pero unang hipag, maniniwala ka ba kung sabihin ko na minsan, hindi mo kailangan ng espada para pumatay at hindi mo kailangan ng latigo para magpatawad ng hayop. Pasok ka na lang sa kampo, unang hipag. Ay! Sino yan? Sino ang kumasok sa kampo nang walang paalam? Atayin agad. Ako to. Ah, ikaw pala, unang hipag. Buti na lang at dumating ka na, unang hipag. Naghihintay ang mga general sa pangunahing tolda. Sabi nila, magpapadala ang korte ng isang eunuko para kunin ang kapangyarihan. Hindi sumasang-ayon ang mga kapatid. Gusto naming lumayas sa buwisit na dinastiyang Dacia na to. Kakalokohan! Namaya pa ang matandang hari sa labanan. At ngayon, gusto pa nilang kunin ang hukbo. Kung ganoon, mag-rebelde na lang tayo. Tama yan. Babalik tayo sa kapital. At tatanungin natin kung nasaan ang konsensya ng buwisit na emperador. Ginoong Xiao Ken, yung sakiting nag-aaral lang. Anong ginagawa niya dito? Unang hipag. Gabayin mo ako. Unang hipag. Hindi ba ito si Ginoong Xiao Chen? Anong ginagawa mo sa kampo? Lily, huwag kang bastos. Bastos. Ang matandang hari at ang batang general ay namatay sa labanan. Ano pa bang magagawa ng batang yan kundi ang magbasa ng tula? Makakalaban ba siya sa digmaan? Kung hindi, bumalik siya sa mansyon. Huwag siyang maging sagabal sa paningin ko. Umalis ka. Hindi ito ang lugar mo. Ano ang pinapatingin mo sa akin? Maniniwala ka ba sa akin? Sinaktan mo ako. Ang aking ama at mga kapatid ay namatay sa labanan. Ano ang ginagawa ninyo rito? Umiinom at nagwawala? Ito ba ang Great Wall of Iron? Hindi ba kayo gustong maghiganti? Kayo ay duwag at walang silbi. Kalokohan. Pupunta ko ngayon at lalabanan ang tribong hilang. Lalaban? Para lang magpakamatay? Kung mamatay ka, sino ang magbabantay sa Yanmen Pass? Sino ang maghihiganti para sa aking ama at mga kapatid? Ang kamatayan ay gawa ng duwag. Ang tunay na mandirigma ay pinupunasan ng dugo at patuloy na humahawak ng espada. Tumingin kayo sa akin. Namatay na ba ang lahat na miyembro ng pamilyang Xiao? Ako, si Ouyao Chen, ay narito pa. Hanggat buhay ako, hindi babagsak ang bandila ng mansyon. Lahat kayo magpakatatag. Patalasin ninyo ang inyong mga espada. Hintayin ninyo akong dalhin kayo para pumatay. Kung tingin ninyo ay wala kayong silbi, umalis na kayo ngayon. Ang hukbong Senbei ay hindi nagpapakain ng duwag na walang bayad. Narito ang selyo ng marshal ng Senbei. Nga general, makinig sa utos. Ako si Li Yue, isang mababang opisyal. Nagbibigay galang sa Young Marshal. Tumayo na kayong lahat. Young Marshal. Ako'y nagkasala. Pakiusap, parusahan ako, Young Marshal. Parusahan? Hindi pa nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aking ama at mga kapatid. Hindi pa napoprotektahan ang Great Wall ng Hilagang Hangganan. Wala akong oras dito para makipaglaro sa inyo ng paghingi ng tawad. Ang mga sundalo ko, si Ouyao Chen, ay maaring mamatay sa laban, maaring dumugo, ngunit hinding-hindi sila luluhod bilang walang kwentang naghihintay ng kamatayan. Tumayo kayong lahat. Opo. Ipasa ang aking utos. Mula ngayon, lilipat ako sa kampo ng Beda. Sa loob ng isang buwan na ito, kakain at matutulog ako kasama ang lahat ng opisyal at sundalo. Kung ano ang kinakain ninyo, iyon din ang kakainin ko. Kung saan kayo natutulog, doon din ako matutulog. Kung paano kayo nagsasanay, ganoon din ako magsasay. Sa loob ng kampo, walang Young Marshal, kundi ang inyong kasamang kapatid, si Ouyao Chen. Hindi, Young Marshal, hindi ito maaring mangyari. Ang inyong katawan. Sa kampo, kaming mga magaspang na tao lang ang narito. Sa matinding lamig, kumakain ng tuyong rasyon na halos makabasag ng ngipin, natutulog sa baraks na hinahanginan. Huwag mong maliitin, ang pinakamahirap ay ang pagsasanay. Hindi yan biro. Kapag natapos ang isang buong set, ilang bagong sundalo ang tiyak na babagsak. Pero kayo, Tama si General Lee. Young Marshal, mahalaga ang inyong buhay. Kayo ang puso ng hukbong Zenbi. Huwag kayong magpakapanganib ng ganyan. Pakiusap, Young Marshal, pag-isipan niyo po ulit. Ikasyam na kapatid. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ito ang likod bahay ng mansyon ng Genbi Wang. Hindi ito biro. Mamamatay ka sa ginagawa mo.
Sa tingin nyo ba'y nagpapalusot lang ako? O nagloloko? Leylie, sinabi mo kanina na hindi ko kayo kayang ipaghiganti, tama ba? Tama ka. Ang isang general na hindi nakasama ang kanyang mga kapatid sa pagdanak ng dugo, sa pagkain at pagtulog, ay walang karapatang utusan silang sumugod at lumaban. Gusto kong malaman ang aking mga sundalo. Kung saan ang kanilang limitasyon. Ano ang kanilang kalakasan, at kung saan sila mahusay. Higit sa lahat, dapat din nila akong makilala. Dapat nilang malaman kung anong klaseng tao ang namumuno sa kanila. Dapat nilang makita mismo. Ang pinuno na magdadala sa kanila sa kaharian ng tribong Heilang at pupugot sa ulo ng kalaban para gawing arinola. Ay ba, isang duwag na puro salita lang? Kailangan nilang malaman na ako, si Uyao Chen, ay handang sumama sa kanila sa impyerno at may lakas ng loob na ibalik sila mula sa impyerno. Sa buong hukbo, sino ang namamahala sa pagsasanay ng mga bagong sundalo? Young Marshal. Ako po, si Zhao Hu. AMEA. Mabuti. Simula bukas ng umaga, ako ang magiging pinakakaraniwang bagong sundalo sa ilalim mo. Dapat mong gamitin ang pinakamahigpit mong pamantayan sa pagsasanay para sa akin. Kung hindi, parusang militar ang igagawa. Young Marshal, hindi po ito maaari. May mamamatay po. Ano? Hindi na ba gumagana ang utos ko? Hindi po. Say. Icha, anong kinatatakutan nyo? Ipasa ang utos ko. Simula bukas, lahat ng opisyal at general sa kampo ng bida ay sasama sa Young Marshal sa pagsasanay ng mga bagong sundalo. Sinong maglakas loob na magpabaya, ako mismo ang pupugot sa ulo niya. Tama. Sasama kami sa Young Marshal. Sek, pagsasanay lang naman. Sino ang matatako? Handa kaming sumama sa Young Marshal sa hirap at ginhawa. Huwag. Huwag mong hayaang makita nila. Nabaliw ka na ba? Para lang sa isang sandaling pagmamayabang, isusugal mo ang buhay mo? Sa tingin mo, sulit ba yan? Huwag na huwag kang tatawag ng doktor na militar. Ang doktor na militar ang pinakamadaldal. Kung kumalat ang balita na ang bagong Young Marshal ay isang mahina na bumagsak pagkatapos magsalita ng matatapang, tuluyan nang mawawasak ang hukbong ito. Sa ganitong sitwasyon, pinaninindigan mo pa rin ang iyong dangal? Hindi ito dangal, kundi moral ng hukbo. Tulungan mo akong hanapin si ikalawang hipag sa mansyon. Ilalagay ko kayong magkakasama, ikaw at ang 8 kapatid mo. Ikalawang kapatid, tingnan mo agad. Bigla na lang nagkaganyan si ika-9 na kapatid. Anong nangyari? Si ika-9 na kapatid ay labis na napagod ang isip, na nagdulot ng pagbalik ng kanyang congenital deficiency. Nagresulta ito sa pagbaliktad ng daloy ng dugo at ki. Sa madaling salita, sobrang bilis ng pag-isip niya. Pero hindi na makasabay ang kanyang mahinang katawan. Kung gayon, ano ang gagawin? Bukas, sasali pa siya sa pagsasanay ng mga bagong sundalo. Hindi siya pupunta para magsanay, kundi para mamatay. Ika-9 na kapatid, tama si Ed. Kahit 2 ikot lang sa training ground ay ikamamatay mo. Bumalik ka agad sa mansyon at magpahinga. Paano kung hindi ako bumalik? Kung gayon, ipaghahanda kita ng kabaong para makumpleto ang bilang. Bilang ika-9. Ang 13 Needles of Shen family ay tiyak na makakagamot sa kahinaan na ito. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi mahalaga. Hindi kayang mawala ako ng pamilyang Uyao ngayon. Ayaw din naman ng ikalawang hipag na makitang magkawatak-watak ang pamilyang Fiao, di ba? Kung gusto mong makipaglaro sa buhay mo, hindi kita mapipigilan. Ito ang Togudan Pill. Isang malakas na gamot. Kapag nawala ang bisa ng gamot, double ang sakit. At permanenteng babawasan ang iyong haba ng buhay. Maraming salamat, ikalawang hipag, sa pagtupad. Sulit ba ang ipagpalit ang buhay para sa isang araw ng lakas? Sulit ba? Ikalawang hipag, unang hipag. Hindi maaring malibing ang pamilyang Uyao sa gitna ng malakas na nyebe. Sa halip na mamuhay ng mahina at makita ang mga kaaway na nagdiriwang, mas gugustuhin kong pumili ng isang pinakamalakas na apoy. Ako, si Uyao Chen, ay mamamatay ng nakatayo, hindi kailanman mabubuhay ng nakaluhod. Lahat kayo, bumangon na. May utos ang Young Marshal sa 2 quarter ng oras ng yin, magtipon sa training ground. Sino mang mahuli, walang almusal ngayon. Nabaliw na ba siya? Ang aga naman ng pagtitipon. Hindi pa nga ganap na maliwanag. Narinig kong darating si Ninth Young Master.
Nagpapanggap lang yan. Siguradong lalabas, yan na nakabalot sa makapal na kumot at magsasalita ng kaunti. Magugutom lang tayo. Young Marshal, isusuot nyo talaga yan. Hindi yan panlaban sa lamig. Hahayaan lang yan ng hangin. Tama na ang daldal. Fuhu, lumabas ang tropa. Narito po. Gaya ng napag-usapan kagabi. Simulan na. Ituring niyo akong bagong recruit. Huwag Young Marshal. Kung malaman kong nagpapalusot ka, huhubaran kita at itatapon sa labas ng Yanmen Pass para ipakain sa Mgalobo. Lahat, mag-warm up. Takbuhin ang training ground ng 20 beses. Ang hindi makatapos, walang almusal. Walang tanghalian din. 20 ikot? Nababaliw na ba si Instructor Zhao? May mamamatay dito. Ang lamig pa naman ng panahon. Anong tinitingin-tingin nyo, mga ita? Kahit ang Young Marshal ay tumatakbo, kung hindi putol ang mga binti nyo, tumakbo kayo. Young Marshal, magpahinga muna kayo. Umalis ka. Young Marshal, Ano ang almusal? ang Young Marshal na sakitin at anumang oras ay maaring bumagsak, ay mas matindi pa sa sinumang general. Young Marshal, pumunta na lang kayo sa kampo. Iniwanan kayo ng unang hipag ng lugaw na may karne. Magbigay ng pagkain. Hindi ang mga sundalo ang may problema, kundi ang logistik na bulok na. Kailangan ng mga lalaking ito ng lakas para lumaban. Ikalimang hipag. O, hindi ba't ito ang ating dakilang bayani, ang ikasyam na kapatid? Simpleng pagkain. Kumusta ang lasa kumpara sa masasarap na pagkain sa mansyon? Ikalimang hipag. Ito ba ang logistikang pinamamahalaan mo? Ang ikasyam na kapatid ay nagtatanong ng pananagutan. Gusto kong tanungin ka, paano makakagawa ng pagkain ang isang mahusay na kusinera kung walang bigas? Kung may kakayahan ka, gumawa ka ng pera mula sa wala. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Negosyo. Ikasyam na kapatid. Marunong ka ring magnegosyo. Ano pa ang alam mo bukod sa pagwaldas ng pera? Gagawin kong mas marami ang iyong pera. Gagawin kong daan-daang beses ang kita ng bawat dote. Ikalimang hipag. Narinig mo na ba ang tungkol sa war bonds? Anong bonds? Ito ay ang pagtreto sa nalalapit na digmaan. Bilang pinakamalaking negosyo sa mundo, wala tayong pera. Ngunit ang mga mayayamang mga ngalakal sa mundo ay may pera. Gagamitin natin ang reputasyon na mansyon bilang kolateral. Manghiram ng pera sa kanila hanggat manalo tayo. Babayaran natin sila ng doble gamit ang mga samsam sa digmaan. Ito ang tinatawag na bonds. Sino ang magpapahiram ng pera sa pamilyang Xiao na nasa kaguluhan? Ano ang pagkakaiba nito sa pagtatapon ng pera sa tubig? Ang pamilyang Oyaw na nasa kaguluhan. Yan ang tingin nila ngayon. Paniwalaan ko sila. Ang pamilyang Oyaw ay pamilyang Oyaw pa rin. Maganda ang ideya mo, ngunit alam mo naman ang kasalukuyan nating sitwasyon. Kulang tayo sa pagkain. Ito ang pinakamalaking problema. Kung gusto nating maniwala ang lahat na may kakayahan tayo, kailangan muna nating lutasin ang problemang ito. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo, Ginoong Xiao Chen. Anong kredibilidad? Lahat ay nakasalalay sa malakas na suportang militar. Ano ito? Ang unang puhunan para simulan ang malaking negosyong ito. Ito ay tinatawag na distiller. Kaya nitong gawing mas matapang pa sa talim ng kusilyo at mas mainit pa sa apoy na alak. Tinatawag ko itong Xiaogaozi. Ikalimang hipag, mas alam mo ito kaysa sa akin. Sa hilagang hangganan na kasing lamig ng yelo, gaano karaming baka at tupa ang kayang ipagpalit ng isang matapang na alak na tulad nito? Gaano karaming ginto ang kayang makuha? Gagawin mo ba ang negosyong ito o hindi? Ikasyam na kapatid. Kung talagang magtatagumpay ito tulad ng sinasabi mo. Ito nga ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera ngayon. Tinatanggap ko ang negosyong ito. Ngunit, malinaw na usapan sa magkakapatid, pagkatapos ibawas ang gastos, gusto ko ng 30% ng kita. Ayoko ng kahit 1%. Mas magagamit ang pera sa iyong kamay kaysa sa akin. Gusto ko lang na ang aking mga sundalo ay may kanin sa bawat kainan sa loob ng isang buwan, at may lakas ang bawat isa para lumaban sa kalaban. Hahaha. Magaling. Lahat ay may lakas para pumatay ng kalaban. Deal. Basta't makagawa ka ng Xiaogaozi na yan. Huwag lang karne, kahit karne ng dragon sa langit ang gusto mo, gagawan din ng paraan ng hipag mo para makuha.
Ikasyam na kapatid. Huwag mo siyang hawakan. Itutuloy pa ba? Pangalawang kapatid, bilisan mo, tulungan mo siya. Ang nga ito ay wala lang sa akin. Kung ikukumpara sa paghihiganti para sa aking ama at mga kapatid. Kung ikukumpara sa kaligtasan ng buong pamilyang Kuyaw, ano ba itong paghihirap ko? Ikalawang hipag. Kailangan ko ng isang paraan para tuluyang baghin ang aking katawan. Ang pag-asa sa gamot ay hindi pang matagalan. Sa susunod, baka hindi na ako swertehin. May alam akong paan. May sinaunang reseta ang aming pamilyang Shen sa aming mga talaan. Hindi ito nagpapagaling ng sakit, kundi nagpapalit ng buhay. Nagpapalit ng buhay? Ang reseta na ito ay tinatawag na 9 Deaths Rebirth Soup. Ipigay nito ang bawat hibla ng iyong potensyal. Durugin ang bawat pulgada ng iyong buto at litid. Sunugin ang bawat patak ng iyong dugo. Para ikaw ay muling mabuhay mula sa matinding sakit. Kung magtagumpay ka, magbabago ka ng lubusan, ang iyong dugo at enerhiya ay magiging paang dragon, at hindi ka na muling magkakasakit. Ngunit ang prosesong ito ay magiging 1,000 beses na mas masakit kaysa ngayon. Sa loob ng daan-daang taon, walang sinuman ang nagtagumpay sa pagsubok na ito. Mawawalan sila na malay sa matinding galit at paghihira. O kaya'y tuluyang masisira ang kanilang depensa, at magiging walang laman na katawan na walang paniniwala. Ikalawang hipag. Kailan handa ang sabaw na iyon? Xiao Chen, nababaliw ka na ba? Sabi ng ikalawang hipag, 9 na kamatayan at 1 buhay lang. Magpagaling ka na lang ng maayos para manatili kang buhay. Marami nang namatay na lalaki sa pamilyang Xiao. Hindi na pwedeng mamatay ang huli. Buhay? Para lang makulong sa likod bahay na parang aso? Habang pinapanood ko kayong gababae na lumalaban sa digmaan? O kaya'y panoorin si punong ministro Kinsong, ang matandang trader na iyon, na isa-isang sinisipa ang gabuto ng pamilyang Xiao at ginagawang pulutan? Unang hipag. Ang ganoong buhay ay mas masakit pa kaysa kamatayan. Ikalawang hipag. Inom ako ng gamot na ito. Kung nakapagdesisyon ka na, ihahanda ko na ngayon. Ang sabaw na ito ay napakalakas. Kailangan mong maligo ng tuloy-tuloy sa loob ng 49 na araw. Kung magambala ito kahit 1 araw, babali ang bisa ng gamot. At kahit ang mga Diyos ay hindi makakatulong. May kondisyon ako. Sabihin mo, Ang oras ng paggamot ay dapat itakda pagkatapos ng oras ng He at bago ang oras ng Yin. Bago sumikat ang araw. Kahit anong itsura ko pagkatapos ng pagpapahirap, kailangan mong humanap ng paraan para makatayo ako. Makapag-ensayo sa training ground. nabaliw ka na ba? Ang gamot na ito ay para sa matitinding sakit. Kung dahan-dahan lang, baka may pag-asa pa. Gusto mong siksikin ang lakas ng gamot na dudurog sa buto at ilabas ito ng sabay-sabay sa loob ng 2 oras. Ang lakas ng gamot ay paang rumagas ang baha na agad wawasak sa iyong kalooban. Mamamatay ka sa sakit. Hindi ako pwedeng bumagsak. Sa araw, ako ang young marshal. Kung makita nila bukas na isa akong walang silbi, agad mawawala ang tiwala ng hukbo. Gusto kong makita nila na ako, si Ouyao Chen, ay matibay. Tungkol naman sa sakit, hanggat hindi ako nito kayang patayin, parang kiliti lang yan. Sige. Ako na ang maghahanda ng gamot. Ate, ikalimang hipag. Maghanda kayo ng kumukulong tubig sa batya. At maghanap din ng kahoy. Para saan yan? Pakagatin niya. Hindi niya makagat ang sarili niyang dila. Kapag matindi na ang sakit, Ito ang 9 Deaths Rebirth Soap. lumubog ka na. Kagatin mo yan. Dagdag apoy. Dadagdagan pa? Kumukulo na ang tubig. Dagdag pa. Dagdag pa. Mabubuhay siyang maluluto. Kung ang bisa ng gamot ay walang sapat na init para mapabilis, babawi ito sa puso at mga uga. Ang ganitong lakas ng gamot, talagang kahanga-hanga. Ang pagsubok na ito ng herbal bath, tiyak na makakaya ko. Tigil. Nakayanan niya. Young Marshal. Kumusta ang pahinga mo kagabi? Ayos lang. Ano ang pagsasanay ngayon? Young Marshal. Gayon ay basic swordplay at formation drills. Simulan na. Lahat handa. Hilahin ang espada. Unang galaw, hati.
Ikalawang galaw, sipa. Ikatlong galaw, saksak. Young Marshal, ang iyong mga galaw ay napakastandard na. Ngunit ang lakas ay kailangan pa ring hasain. Kailangan nito ng oras para unti-unting sanayin. Hindi ito maaring madaliin. Kumain ka. Pinadala itong ikalawang hipag para sa iyo. Ano ba ang hinahanap mo sa pagiging ganyan kasipag? Ang mabuhay. Mabuhay? Kung magpapatuloy kang ganyan, mamamatay ka. Kung hindi ako magpapatuloy ng ganyan, mas mabilis akong mamamatay. Ay! Sa tingin mo, gaano pa katagal kayang tumayo ang pamilyang Xiao? Alam kong minamaliit mo ako. Sa tingin mo, isa lang akong mahinang iskolar na puro salita. Pero hindi lang sa init ng ulo na nanalo ang digmaan. Kailangan kong ipakita sa hukbong ito na hindi ako isang mahina na nagtatago sa likod. Kailangan kong tumayo sa harapan nila at lumaban kasama sila. Doon lang sila susunod sa aking utos. Hindi ka ba natatakot na tuluyang bumagsak? Takot na takot. Pero mas takot ako sa mamatay ng walang saysay kaysa sa mabuhay ng walang silbi. Young Marshal, bakit hindi ka muna magpahinga? Mabuhay ang Young Marshal. Young Master, magkahinga ka na. Hindi. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Young Master, hanggang dito na lang ang pagsasanay ngayon. Sobra na ang nagawa mo. Handa na ba kayo? Hawakan ng mahigpit. Sige, ilabas niyo siya. Hanggang dito na lang ngayong gabi. Bukas ulit. Hindi ka ba talaga natatakot sa kahinatnan? Takot. Pero mas takot ako na mawala ng dignidad. Young Marshal, bakit hindi mo na lang kami panoorin magsanay ngayon? Ang katawan mo, Hindi na kailangan. Ikasyam na kapatid. Ayos lang ako. Misteryo. Young Marshal, hindi ko sinasadya. Sa training ground, walang sinasadya o hindi sinasadya. Magaling ang ginawa mo. Ulitin. Kung magpapatuloy ka pa ng ganito, sa loob ng 10 araw, kahit gaano pa kamahal ang gamot, hindi ka na makakabawi. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ba't mas maganda ang pakiramdam ng katawan ko kaysa kahapon? Nagawa mo, ikasyam na kapatid. Talagang nagawa mo. Naghanap ako ng mga manggagawa at ginawa nila ito magdamag ayon sa plano. Talagang ginawa nilang nektar ang matapang na alak. Tikman mo. Napakasarap. Napakagandang alak. Talagang napakagandang alak. Ikasyam na kapatid, sa pamamagitan nito, tiyak na magtatagumpay tayo ng malaki. Kapag dinala ito sa labas ng pasilyo, maaari itong ipagpalit sa mga kabayo at baka. Naligtas ang ating supply ng pagkain para sa hukbo. Ikalimang hipag, ito ay simula pa lamang. Kailangan natin ng sapat na malaking plataporma. Plataporma, Tama. Gusto kong magtatag ka ng isang kumpanya sa ngalan na mansyon ng Zhenbei Wang. Tatawagin itong Northern Border Trading House. Hindi lang tayo magbebenta ng alak. Kontrolin din natin ang buong kalakalan sa Hilagang Hangganan. Ano? ikasyam na kapatid. Ibig mong sabihin, makikipag-away ka sa lahat ng asosasyon ng mga ngalakal sa Hilagang Hangganan? Kaya kailangan ko ang tulong mo, ikalimang hipag. Gusto kong malaman ng mga negosyante na ang sumusunod sa akin ay unlad. Ang lumalaban sa akin ay babagsak. Gusto kong may karne ang bawat pagkain ng ating mga sundalo. At lahat ay may bagong damit. Mabuti, ikasyam na kapatid. Tinatanggap ko ang negosyong ito. Ang aking dote ang iyong puhunan. Anong nangyari sa kanya? Nakahanap siya ng mas makabuluhang bagay kaysa sa paghahanap ng kita sa negosyo. Talaga bang gagawin mo yan? Hindi man lang makakain ng sapat ang mga sundalo. Paano sila lalaban? Sa pamamagitan lang ng mainit na dugo, hindi makakabusog ang mainit na dugo. Hindi rin nito mapipigilan ang lamig sa unahan. Magtatatag negosyo at makikipagkumpetensya sa mga negosyante. Hindi ito ang gawing isang pamilya na general. Ang gawin ng isang pamilya ng general ay panuorin ang mga sundalo na nagugutom at naghihirap at palitan ito ng walang saysay na papuri sa katapatan. Unang hipag, nagbago na ang panahon. Ang mabuhay ang tanging patakaran. Ito ang Sanbao Pill. Makakapagbalik itong lakas. Ngunit hindi nito ginagamot ang ugat ng problema. Ang pagsubok sa gabi ay magiging mas matindi kaysa kahapon. Kailangan mong maghanda. Salamat, ikalawang hipag.
Ako, bilang unang hipag, ay tila sobra na ngayon. Ganito ang kagamitan. Paano tayo makikipaglaban at magtatanggol sa kuta? Si Old Wang ng 3rd Battalion ay nagkasakit kagabi sa Watchtower dahil sa lamig. Ang mga supply at damit panlamig ay hindi pa dumarating. Paano natin malalampasan ang taglamig na ito? Mali ba talaga ang karangalang pinaninindigan ko? May dagdag na pagkain para sa hapunan. May karne? Huwag niyo kaming biruin. Toto, utos niyong Marshal. Ang galing, mabuhay ang Young Marshal. Pumila ng maayos. Huwag magtulakan, lahat ay may bahagi. Regalo ito ng Young Marshal. Mabuhay ang Young Marshal. Ang bango, ang sarap. Ang tagal na naming hindi nakakakain ng ganito kasarap na pagkain. Kasama ang Young Marshal, lahat tayo ay may pag-asa. Ang kabutihan ng Young Marshal sa amin. Hindi namin ito malilimutan. Hindi namin siya bibigin. Hindi kayang busugin ng pagmamahal ang tiyan. Ang kaligtasan ang pangunahing batas. Ako ang magpapanumbalik sa hilagang hangganan. Ikasyam na kapatid, talagang ipagpapatuloy mo pa rin? Ikalimang hipag. Sa tingin mo ba mayroong magandang bagay sa mundong ito na nakukuha ng walang hirap? Lampasan ang matinding pagsubok na ito. Sirain mo. Ang galing ang kanyang kalooban. Walang makakapantay sa kanyang determinasyon. Dapat siyang muling isilang. Ang lakas. Sa wakas, bumalik na ang lakas ko. Ito ay simula pa lamang. Lahat ng sugat ay naghilom na. Ang bilis ng paggaling. Young Marshal, may nangyari. Ano ang nangyari? Ang convoy ng alak ng aming Northern Border Trading House ay hinarang ng isang grupo ng tao sa Fertili Post, labas ng syudad. Naglakas loob silang harangin ang aming konvoy. Ang mga paninda ay ganap na ninakaw. Marami sa mga manggagawa ang nadamay. Ang pinuna nilang si Manager Wang ay malubhang nasugatan at ngayon ay nakaratay. Sobra na sila. Hindi ito mapapatawad. Nasaan ang mga opisyal? Walang silbi ang pagsumbong sa kanila. Ang gobernador ay alagad ni punong ministro Qin Song. Sabi niya, mga bandido raw ang gumawa. May bandido bang maglalakas loob na galawin ang konvoy na mansyon ng Senbei Wang? Ang Four Seas Commerce Guild ang may gawa nito. Sila ang nagmumonopolya sa alak. Ang Xiaogaozi ay pumutol sa kanilang kita. Kahit ang mga tao ng mansyon ng Senbei Wang ay pinahirapan nila ng ganito. Alam nilang hindi natin ito ipapaalam. Kung bigla tayong magpapadala ng mga gwardiya, bibigyan lang natin ang dahilan si Qin Song. Iniisip nilang wala tayong magagawa kundi lunukin ito. Hindi ko ito lulunukin. Bigyan mo ako ng 50 piling sundalo. Kayo ay magsakripisyo para tumulong. Hindi mo kailangang gumamit ng puwersa. Ang paggamit ng mga sundalo ay magbibigay lang ng ebidensya kay Qin Song. Kung gayon, ano ang gagawin? Hahayaan na lang ba natin ito? Sa aking diksyonaryo, walang salitang hayaan na lang. Matagal ko nang nakalimutan. Sa mata ng lahat. Isa pa rin akong walang kwentang Nintyang Master. Isang ginoo na hindi sumusunod sa nakasanayan, magdala ng mga tao sa palengke para ipaglaban ang katarungan, hindi ba't makatwiran yon? Gusto nilang manood na palabas, kung gayon, bibigyan ko sila ng magandang palabas. Ikasyam na kapatid, hindi ka naman nilalagnat, di ba? Gising na gising ako. Isipin mo, anong imahe ko sa mata ng lahat ng opisyal ng korte? Isang ordinaryong tao na walang lakas. Pagkatapos ng trahedya, natural lang na magbago ang ugali, di ba? Gusto mong gamitin ang imaheng yan bilang panakip para harapin ang sitwasyon? Tama, ito ang pinakamahusay na panakip butas. Magdadala ako ng mga tagapaglingkod para humingi ng paliwanag. Sa huli, ito ay pansamantalang pagiging matapang lang ng isang nakababata. Kahit gustong gumawa ng isyu ni punong ministro Qin Song, wala siyang mahahanap na butas sa mansyon ng Senbei Wang. Ang galaw na iyan, napakatalino. Teka. Commander Lelie, magmamartsa ba kayo o magsasagawa ng parada? Bakit kailangan ninyong maging ganito ka-strikto at alerto? Para bang ayaw ninyong makilala ang inyong pinagmulan bilang mga gwardiya? Young Marshal, ganito po kami maglakad. Palagi po kaming ganito maglakad. Kung hindi tuwid ang likod. Hindi ba't kahihiyan yan sa hukbong Zenbi? Mali. Gayon, hindi kayo hukbong Senbei. Kayo ay mga gwardiya na mansyon ng Senbei Wang. Kayo ay mga tagasunod. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng tagasunod? Tingnan niyo, isang beses ko lang ituturo.
Ang grupong ito ng mga sundalong simple ang isip. Madali para sa kanila ang sumugod sa labanan, pero ang magpanggap at magkubli ay halos imposible. Panoorin ninyo ng mabuti. Ano nung tinitingin-tingin nyo? Kung tititigan nyo pa ang ginoong ito, pagsisisihan nyo. Umalis kayo, naramdaman nyo ba? Ganyan ang kailangan. Ang ginoong ito ay walang kapayas sa mundo. Sino ang mangangahas humarang sa aking kayabangan? Ibaba ang balikat, palakihin ang hakbang. Ang tingin ay dapat mayabang, at walang pakialam. Kapag may magandang tanawin, purihin. Kapag may nakitang may galit, titigan pabalik. Laylay, subukan mo. Ingnan, anong tinitingin-tingin mo? Mag-ingat ka, ako. Tama na, tama na. Ang hindi nakakaalam ay isipin na may pinag-agawan kayong pambihirang kayamanan. Hayaan na, kung hindi ninyo kayang gayahin ang panlabas, damhin ninyo na lang ang diwa nito. Tandaan ang isang pangunahing punto. Ngayon, gaano man kalaki ang unos na haharapin, kahit gaano pa kahirap ang daan sa unahan, ang ginoong ito ay narito para suportahan kayo. Ang kailangan ninyong gawin ay ipakita ang walang humpay na at hindi mapipigilang tapang. Opo. Pumasok sa syudad. Sa mga mayayamang bahay, nagumapaw ang alak at karne. Sa kalsada, nagkalat ang buto ng patay. Young Marshal, hindi Young Master. Ang pulang gusali na may 3 palapag sa unahan. Iyan ang punong tanggapan ng Four Seas Commerce Guild. Sa Yanmen Pass ito, ang tindahan ng Zhao, Bapi, na kumuha ng alak natin. Talagang mayaman nga ang tindahan niya. Sayang naman kung hindi natin gigibayin ang ganito, kagandang gusali, para lang makarinig ng ingay. Teka, anong ginagawa ninyo? Bulag ka ba, aso? Paano mo nagawang harangan ang daan ng aming Young Master? Hindi mo ba inalam kung sino ang aming Young Master? Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng gulo sa Four Seas Commerce Guild. Gusto nyo na bang mamatay? Hindi ba yan ang ikasyam na Young Master ng mansyon ng Zenbei Wang? SAA, hinaan mo ang boses mo. Nabalitaan ko nakakamatay lang ng Wang at ng 8 Young General. Ang ikasyam na Young Master na ito ay na-trauma, kaya hindi na normal ang pag-isip niya. Kite. Nagdala pa ng mga tauhan para gumawa ng gulo. Ang Four Seas Commerce Guild na ito, sinusuportahan ng isang malaking tao mula sa kapital. Baka mapahamak ang ikasyam na Young Master. Palabasin ninyo ang inyong tagapamahala. Ang isang kargamento ng aking napakasarap na alak ay hiniram ng inyong mga tauhan sa 30 Li Post. Hiniram? Hindi ba dapat ibalik ang mga hiniram na bagay? Ay, sino ba yan? Ang init ng ulo. Akala ko kung sino na. Ang ikasyam na yung master pala. Bakit hindi ka nagbabantay sa lamay na matandang Wang sa mansyon? Dito ka pa sa lugar ng negosyo ko ng gugulo. Ginong Xiao Chen, hindi ito ang lugar mo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Nasaan ang alak ko? Alak? Anong alak? Ginong Xiao Chen, baka nalilito ka lang sa sobrang kalungkutan. Kailan pa kumuha ang Four Seas Commerce Guild ng alak mo? Ayaw mong umamin, ano? Ginoo, anong gagawin natin? Hanapin? Paano hahanapin? Gibayin ang gusaling ito. Hanapin ninyo bawat piraso ng ladrilyo at baldosa. Kung hindi ninyo makita, hukayin ninyo ang pundasyon ng 3 talampakan. Hindi ako naniniwala na lumipad lang ang alak ko. Xiao Chen, paano mo nagawa yan? Ito ay, Gibain. mga kapatid, trabaho na. May utos ang Ginoo, gibayin ang sirang gusaling ito. Aray, ang mga antigong bagay ko mula sa nakaraang dinastiya. Tigilan ninyo lahat. Rebellion. Talagang rebellion na ito. Ito ay orihinal na gawa ni Master Su. Pigilan ninyo sila. Sige, bagbugin ninyo sila hanggang mamatay. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Magaling. Ano? Umalis. Masyado pa ring maliit ang interes na ito. Huwag kayong gumawa ng gulo. Ako ay tao ni Undersecretary Zhao ng Ministry of Revenue. Ang Four Seas Commerce Guild na ito ay rehistrado sa korte. Rebellion ang ginagawa ninyo. Pugot ulo ang parusa diyan. Rebellion? Manager Xian, pwedeng kumain ng kung ano-ano, hindi mo pwedeng basta na lang sabihin yan. Nandito lang ako para hanapin ang nawawala kong alak. Dahil ayaw mong ibigay, wala akong choice kundi hanapin ito mismo. Sa paghahanap ng mga bagay, hindi maiwasan ang kaunting gulo. Paano naging paghihimagsik yan? Ikaw ay nagmamatuwid. Wala sa tindahan ang mga alak na yon. Kaya inaamin mong kinuha mo? Ako, hindi ko kinuha. Ang ibig kong sabihin, wala sa tindahan ang hinahanap mo. Wala? Mukhang wala sa unang palapag. Laylay. Po. Hanapin sa ikalawang palapag. Kung wala sa ikalawang palapag, pumunta sa ikatlong palapag. Tandaan, hanapin ng maigi. Kahit baliktarin ninyo ang buong gusali, huwag ninyong palampasin ang anumang sulok. Ginoo, bahala na po kayo sa akin. Mga kapatid, umakyat na. Huwag po. Ninth yung master, Ginoong Xiao. Lolo Xiao, huwag nyo nang sirain. Pakiusap, huwag nyo nang sirain.
Pag-usapan natin ng maayos. Pwede ba nating pag-usapan ng maayos? Pag-usapan ng maayos? Noong kinuha ninyo ang alak ko, at sinaktan ang mga tauhan ko, bakit hindi ninyo naisip na pag-usapan ng maayos? Ngayon gusto ninyong makipag-usap? Huli na, tuloy ang pagbasag. Kung hindi ako makarinig ng 10,000 tile ng pilak ngayon, walang titigil. 10,000 tile. Tigil kayong lahat. Sa gitna ng araw, nangahas kayong manira ng tindahan sa loob ng syudad at manakit ng tao. Wala na bang batas? Kunin ang lahat ng mga rebelde na ito. Kung may lumaban, patayin agad. Commander Zhao, tulungan niyo ako. Nabaliw na si Xiao Chen. Dinala niya ang kanyang mga tao para gibayin ang Four Seas Commerce Guild. Gusto niya rin akong patayin. Kailangan mo akong tulungan. Ninth Young Master Xiao, ang pagdala mo ng iyong mga tauhan para salakayin ang tindahan ay isang krimen na may parusang kamatayan. Kahit noong nabubuhay pa ang dating hari, hindi kanya hahayaang magkagulo. Krimen na may parusang kamatayan? Batas? Hahaha. Commander Zhao, huwag mo akong takutin. Ang aking ama at mga kapatid ay namatay para sa bansa. Ang pamilyang Oyaw ay puno ng tapat na bayani. Ang aking ikalimang hipag ay hirap na hirap sa paggawa ng alak para lang makatulong sa gastusin ng pamilya. Ngunit ang aming karavan ay nasa labas lang ng Yanmen Pass at ninakawan. Ang mga tao ay pininsala. Nagsumbong ako sa opisyal, ngunit walang ginawa ang gobyerno. Kaya pumunta ako dito para makipag-usap sa itong itim na negosyante. Gusto pa nilang baliin ang aking gabinti. Ngayon, dala mo ang iyong mga sundalo, pumasok ka ng walang tanong-tanong, at gusto mo akong hulihin, says Haugang. Sabihin mo sa akin, kaninong batas ba ito? Batas ba ito ng Dacia, o batas mo, Haugang? O batas ng matandang tuso na si Kinsong? Napakalakas ng loob mo, Xiao Chen. Nangahas kang insultuhin ang opisyal ng korte. Mas lumala ang iyong kasalanan. Kunin siya. Takpan ang kanyang bibig. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas gumalaw. Nagre-rebelde na ba kayong lahat? Sige, ako ang bahala sa anumang mangyari. Aray, pinapatay ni Haugang ang tao. Ang mga sundalo ng lungsod ay pumapatay. Ayoko nang mabuhay. Ama, mga kapatid, Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Kakaalis lang ninyo, at inaapi na ng mga taong ito ang ating pamilyang Oyaw. Hindi na kayang mabuhay ng ganito. Ninth Young Master, tumayo ka muna. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Hindi ako tatayo. Maliban kung ibibigay mo ang magnanakaw ng alak at babayaran ang mga pinsala. Zhao Tongling, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Wala talaga kaming kinuha. Wala? May ebidensya ako. Ito ang delivery receipt. Nakasulat dito, 500 banga ng pinakamataas na kalidad na Xiaogaozi. Bawat banga ay 50 tile ng pila. Sa kabuuan, 25,000 tile ng pila. At ninakaw ninyo yan sa 30 post. 50 tile bawat banga? Anong klaseng alak yan? Ginto ba? Ordinaryo lang yan. Ordinaryong ano? Paano mo nalaman na ordinaryong alak lang yon? Inamin mo na. Zhao Tongling. May saksi at ebidensya. Igagalang mo ba ang batas? O poprotektahan mo siya at hahayaan akong mamatay? Maaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sisiguraduhin kong imbestigahan ito ng Tongling na ito. Bibigyan ko ng hustisya si Ninth Young Master. Kapag natapos ka sa investigasyon mo, huli na ang lahat. Ngayon, kailangan ninyong magbayad. Kung kulang ng kahit 1 sentimo, magpapakamatay ako dito. Bilisan ninyo, pigilan ninyo siya. Ayos lang kung hindi ako magingay. Pero nawala ang alak, kaya kailangan ninyong bayaran. Gawin nating 100,000 tile. 100,000 tile. Bakit hindi ka nalang manggulo? Nanggugulo na nga ako ngayon, ah? Ayaw ninyong magbayad? Halikayo, tingnan ninyo. Sige, babayaran ko. Pero walang cash ang tindahan. Ayos lang, gumawa kayo ng IU. Lagyan ng opisyal na selyo at fingerprint. Ipadala sa mansyon ng Zhenbei Wang sa loob ng 3 araw. Kung kulang ng 1 tile, dadalhin ko ang kabaong ko para magluksa. Maraming salamat, Commander Zhao, sa pagiging makatarungan. Nga kapatid, tapos na ang trabaho. Uwi na tayo't kumain ng karn. Opo. Commander, ito. Hayaan mo na lang silang umalis? Ano pa? Ikaw ang humuli sa kanya. Young Marshal, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Gasgas lang. Young Marshal, saan po tayo pupunta ngayon? Babalik sa kampo. Dahil nagpapanggap tayong pasaway. Dapat kumpleto ang pagpapanggap. Tara, sa Zuioyan Pavilion. Nabalitaan kong may bagong kortesan doon. Pupunta ako para suportahan siya. Gino, papasok po ba talaga tayo? Ano, Chief Guard Lei, umatras ka na? Hindi po ako takot. Sa tingin ko lang, hindi ito ang lugar para sa atin. Hindi angkop? Nakalimutan mo na ba kung ano ang ating pagkatao ngayon? Ako ay isang pasaway. Kayo ay mga alagad.
Ang isang pasaway na hindi pumupunta sa bahay aliwan, pasaway pa ba yon? Tara, pasok. Tandaan, ngayon hindi kayo sundalo. Kayo ay mga alagad. Dapat kayong maging mayabang at mapang-api. Naintindihan? Naintindihan. Sige, hinaan nyo ang boses nyo. Kayo ay mga tagapagsilbi. Hindi kayo sumisigaw ng slogan. Mga ginoo, pasok po kayo. Hindi ba yan ang ikasyam na ginoo na mansyon ng Zenbei Wang? Siya yung sakitin na yon. Nabalitaan kong sinira niya raw ang Four Seas Commerce Guild. Kamatay-matay pa lang ng Wang. Lumabas na agad siya para maglibang. Ay, Ginoong Xiao Chen, bihira kayong dumalaw. Sa itaas po ang inyong pribadong silid. Nabalitaan kong may bagong flower queen dito. Ano ang pangalan? Si Ginang Hongxiu, ang aming top performer. Si Ginang Hongxiu. Pero may nag-book na sa kanya ngayong gabi. Sino ang nag-book? Ang anak ng gobernador, si Ginoong Zhao. Honguyu, samahan mo akong uminom. Ginoong Zhao, hindi po ako sanay uminom. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Isang karangalan na pinapansin kita. Isang karangalan mo yan. Xiao Chen, Ginoong Zhao, ang ganda ng inyong libangan ah. anong pakialam mo? Ako ang nag-book dito. Bakit ka nandito? Nabalitaan kong may bagong flower queen sa Zuixian Pavilion. Gusto ko lang makita. Xiao Chen, huwag kang sumobra. Ako ang nauna dito. Nauna? Dito, walang nauna o nahuli. Ang may malaking kamao lang ang masusunod. Bakit may reklamo ka? Kung wala kang lakas, umalis ka na. Huwag kang humarang sa paningin ko. Nangahas kang paalisin ako. Xiao Chen, inakala mo ba na ikaw pa rin ang ninth yung master ng Zenbei Wang Fu? Patay na ang tatay mo. Patay na rin ang mga kapatid mo. Ngayon, isa ka ng asong gala. Ulitin mo nga. Ako. Sabi ko, isa kang asong gala. Bakit mayangal ka? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Saktan ka? Baka madumihan lang ang kamay ng batang ginoo na ito. Maganda ang araw ko ngayon, kaya dinisiplina lang kita. Sa susunod na marinig kong nagsasalita ka ng kung ano-ano, hindi na ito ganoon kasimple. Huwag kang matakot, binibini. Hindi masamang tao ang batang ginoo na ito. Ako na ang bahala sa lugar na ito ngayong gabi. Madam Huang, ipahanda ang alak at pagkain. Gusto kong makipag-usap ng maayos kay binibining Hongxiu. Opo, Ginoong Xiao Chen, sandali lang po. Ihahanda ko na po agad. Xiao Chen, maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos sa nangyari ngayon. Binibini, huwag ka talagang matakot. Kahit na isa akong playboy, hindi ko naman kayang mang-api ng babae. Maraming salamat sa pagliligtas, Ginoong Xiao Chen. Walang anuman. May gusto lang talaga akong itanong sa iyo, binibini. Sige po, Ginoong Xiao Chen. Ang Zuixian Pavilion na ito ay pag-ari ng Four Seas Commerce Guild, tama ba? Tama po ang sinabi ninyo, Ginoo. Sa ibabaw, si Madam Huang ang nagpapatakbong Zuyoyan Pavilion. Ngunit ang tunay na may-ari ay ang Four Seas Commerce Guild. Gayunpaman, kakaunti lang ang nakakaalam nito. Paano ninyo nalaman, Ginoong Xiao Chen? Natural lang na may sarili akong paraan. Dahil alam mo ang mga bagay na ito. Siguradong hindi ka lang isang ordinaryong babae dito sa Zuixian Pavilion. Masyado kang nag-isip, Nintiao Master. Isa lang akong entertainer. Entertainer? Alam ng isang entertainer ang tunay na may-ari ng Zuixian Pavilion? Alam ang relasyon ng Four Seas Commerce Guild at ng Governor's Mansion? Binibini, kahit na isa akong walang kwentang tao, hindi ako tanga. Nintiong Master, handa na ang pagkain at alak na gusto mo. May iba pa ba kayong kailangan? Hindi na, umalis na kayong lahat. Gusto kong makipag-usap ng mag-isa kay binibining Hongxiu. Huwag kang kabahan, binibini. Hindi ako nandito para pahirapan ka. Bukod sa pagtanggap ng gabisita, ano pa ang ibinebenta ng Zuixian Pavilion na ito? Ano ang ibig mong sabihin, Nintiong Master? Literal na ibig sabihin. Ang Four Seas Commerce Guild ay nagpapatakbo sa Yanmen Pass sa loob ng maraming taon. Sa tingin mo, makukuha nila ang lakas na ito sa pamamagitan lang ng pagnenegosyo? Kung walang lihim na transaksyon sa likod nito. Kakainin ko ang pamaypay na ito. Dahil alam mo na ang lahat, Nintiong Master. Bakit mo pa ako tinatanong? Gusto kong kumpirmahin. Ang Zuixian Pavilion ba ay isang intelligence station ng Four Seas Commerce Guild? Magaling ang iyong paningin, Nintiong Master. Tama.
Ang Zuyitsian Pavilion na ito ay talagang isang intelligence-based Four Seas Commerce Guild. Ikaw naman? Ano ang papel mo dito? Ako ang espiyang Four Seas Commerce Guild na nakalagay sa Zuyoyan Pavilion. Ako ang responsable sa pagkuhang impormasyon mula sa mga bisita. Kung taga Four Seas Commerce ka, bakit mo sinasabi sa akin? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Natatakot. Pero mas natatakot akong habang buhay na nasa dilim. Gusto kong sumugal. Kung ililigtas ako ni Ninth Young Master, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng impormasyon. Sige. Pumapayag ako. Pero kailangan mo munang patunayan ang halaga mo. Nakapasok ba ang Four Seas Commerce sa kampo? May espya sa Hukbo. Ang mga galawang dating hari at yung marshal, alam na alam nila. Huling tanong. Sino ang tunay na utak sa likod ng Four Seas Commerce? Sa panlabas, si Zobapi ang Assistant Minister ng Revenue. Pero isa lang siyang front, isang bagang tunay na amo. Wala akong direktang ebidensya. Pero ang lahat ng impormasyon ay nauwi sa isang tao. Ang kasalukuyang punong ministro, si Kinsong. Sigurado ka? Hindi ako 100% sigurado. Pero 80% ang tiyak ko. Ang impormasyon mula sa Zuyoyan Pavilion ay ayusin ni Mama Huang at ipapadala sa pag-aralan ni Zhao Defang. Si Zhao Defang ang mag-second filter at magkukumpelo. Bawat kalahating buwan may kukuha mula sa kapital. Nabanggit nila na mas interesado ang punong ministro sa galawang hukbo sa hilagang hangganan kaysa sa sarili niyang bakuran. Emye, Punong ministro, sinabi mo sa akin ang lahat ng ito, hindi ka ba natatakot na gamitin kita o ipagbenta ang impormasyon mo para sa sarili kong kapakinabangan? ngayong nagsalita na ako. Ipinusta ko na ang buhay ko sa iyo, Ginoo. Nagtiwala ako sa iyo, Ginoo. Nagtiwala ako sa pamilyang Xiao na hindi kayo makikisama sa mga traidor ng bansa. Ito ang aking patunayang katapatan. May lihim na kompartimento sa silid ni Huang Mama. Ito ang susi. Mayroong aklat ng mga transaksyon sa loob na nagtatala ng mga ilegal na transaksyon sa pagitan ng Four Seas Commerce Guild at ng mga opisyal sa loob ng 3 taon. Hinihiling ko sa iyo, Ginoo, na humanap ng dahilan para tubusin ako. At ilabas ako sa impyernong ito. Hindi kita pwedeng ilabas ngayon. Kung aalis ka, malalaman agad ni Huang Mama na nawawala ang aklat ng transaksyon. Mabilis nila tayong pagdudugtungin. Kung gayon, Ano ang dapat kong gawin? Manatili ka. Ito ang pinakaligtas na paraan sa ngayon. Mula ngayon, magtatrabaho ka para sa akin. Bibigyan kita ng kaunting impormasyon para maipasa mo para masiguro ang iyong kaligtasan. Magpatuloy ka sa pagtatago at pagkalap ng impormasyon. Kapag dumating ang tamang panahon, personal kitang alisin sa putik. Pero paano ako makikipag-ugnayan sa iyo? Maraming espya dito. Sa unang araw at 15 araw ng bawat buwan, pupunta ako para magbigay ng suporta. May paraan ako para magpadala ng mensahe. Ingatan mo ang susi. Tandaan, mula ngayon, parang walang nangyari. Wala na akong balikan. Pustahan ng lahat o mamatay dito. Umalis na ang mga kapatid. Lubos akong nasisyahan sa serbisyo ni Binibining Hong Wuyu. Sa susunod, siya ulit. Binibining Hong Siu. Xiao Chen, huwag kang umalis. Naglakas loob kang galitin ako. Ngayon, kailangan mong magbayad. Humihingi ka ng tawad sa akin ng harapan. Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Zhao? Pinakawalan na kita ng may kabaitan, pero gagantihan mo ako? Gagantihan? Sinaktan mo ako. Kung hindi ka luluhod at yuyuko ng 3 beses sa akin ngayon, hindi pa tapos ito. Yuyuko? Sigurado ka? Kalokohan. Mga kapatid, Sage, baliin ang kanyang mga binti. Teka. Commander Lei, ano sa tingin mo ang aking pagkatao ngayon? Isang walang kwentang mayaman. Tama. Kaya, ano ang dapat gawin ng isang walang kwentang mayaman sa ganitong sitwasyon? Tuturuan kita. Zhao Ming, ikaw na walang hiya. Ano kung ang iyong ama ay ang gobernador? Ang aking ama ay ang Zhenbei Wang. Subukan mong galawin ang isang daliri ko. Hindi ka ba naniniwala na ipapatawag ko ang aking mga hipag para wasakin ang iyong bahay? Ito pa rin ba ang sakiting iyon? Narinig ni Ginoong Xiao Chen na namatay ang hari. Sira ulo niya. May topak na ata to. Ikaw, naglakas loob kang murahin ako. Ano naman ngayon kung murahin kita? Hindi lang kita mumurahin. Gusto mo ring masaktan? Gusto mong ngaway?
Yan lang pala ang kaya mo Mga tanga, anong hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Batam amo, tapos na silang lahat. Ginoong Zhao, kailangan ko pa bang lumuhod at yumuko sa'yo ngayon? Xiao Chen, huwag kang padalos-dalos. Ang ama ko ay ang gobernador ng county. Hinding-hindi kanya palalampasin. Ang mga taga-mansyon ng Zhenbei Wang ay hindi basta-basta mapagtatangkaan. Sinong nagsabi kanina na babaliin niya ang binti ko? Ako ang nagsabi noon. Nagkamali ako, ikasyam na Ginoo. Patawarin mo ako. Pakiusap, palampasin mo na ako ngayon. Maganda ang mood ko ngayon. Kaya palalampasin ko ito. Sa susunod na magsalita ka ng walang ingat, hindi na ito magiging ganito kasimple. Xiao Chen, tandaan mo to, ipaghihiganti ko ang araw na to. Young Marshal, saan po tayo susunod? Bumalik na tayo sa kampo. Sapat na ang naging palabas natin ngayong araw. Ikasyam na Ginoo, sandali lang po. Sino ka? Ako po ay ang tagapayo ng gobernador ng county. Ang apelido ko ay Zhang. Ang aking amo, nang mabalitaang ang ikasyam na Ginoo ay nasa Zuiuyan Pavilion at nakaengkwentro ng ilang hindi kanais-nais na pangyayari, ay agad akong pinapunta rito upang anyayahan ang ikasyam na Ginoo sa kanyang mansyon, upang personal na humingi ng tawad. Formal naman ang gobernador. Ngunit pagod na ang Ginoong ito ngayong araw. Baka sa ibang araw na lang po ako bumisita. Ang aking amo po ay nagsabi, ang nangyari po ngayon ay dahil sa kawalang galang ng aking anak. Kung hindi po kayo pupunta, para na rin po ninyong hindi kami binigyan ng mukha. Mukhang pagkatapos bugbugin ang bata, dumating naman ang matanda. Dahil ganoon na lang ang pagiging tapat ni Ginoong Zhao, pupunta ako sandali at babalik din. Young Marshal, sa tingin ng inyong tauhan ay hindi ito tama. Ang mansyon ng gobernador ay baka isang hongmen banquet. Hongmen banquet? Tingnan natin kung anong masarap na ulam ang inihanda niya. Mauna na kayong bumalik at sabihin kay ikalimang hipag. Naintindihan ko po, Young Marshal. Mag-ingat po kayo, Young Marshal. Tara na. Ikasyam na Ginoo, pasok po kayo. Dumating na ang ikasyam na Ginoo. Ikasyam na Ginoo, isang malaking karangalan ang inyong pagdating. Hindi ko po kayo nasalubong ng maaga, Zhao po ang pangalan ko. Patawarin niyo po ako. Masyado po kayong magalang, Ginoo. Ngayon po ay nabangga ko ang inyong anak, sana po ay maintindihan ninyo. Ginoong Zhang, dalhin mo ang Nuer Hong. Ito po ang aking 20 taong gulang na koleksyon ng alak, para po humingi ng tawad sa ikasyam na Ginoo. Masyado po kayong magalang, Ginoo, kaya medyo nahihiya ako. Hahaha, nagbibiro lang po kayo, ikasyam na Ginoo. Ako po muna ang inom bilang paggalang. Masarap na alak. Mabuti kung nagustuhan ninyo. Tikman ninyo ang kapagkain ito. Ikasyam na Ginoo, may sasabihin po sana ako, hindi ko lang alam kung nararapat. Sige po, Ginoo. Ang sitwasyon ng mansyon ng Zhenbei Wang ngayon ay alam mo na siguro. Alam ko po, Ginoong Zhao. Ang ninth young master ay matalino. Ang matalino ay dapat gumawa ng matalinong desisyon. Sa halip na kumapit sa isang mansyon na malapit ng gumuho, mas mabuting magplano ng maaga. Ano po ang ibig sabihin ng gobernador? Ninth young master, sa totoo lang, may connection ako kay Assistant Minister Zhao sa kapital. Si Ginoong Zhao ay may mataas na posisyon sa korte. Kung gugustuhin ng ninth young master, maari akong maging tulay. Para sumama ang ninth young master sa panig ni Ginoong Zhao. Kung mangyari yon, hindi na matatapos ang yaman at karangalan. Ang kabaitan ng gobernador, pinahahalagahan ko. Ngunit ako ay mula sa mansyon ng Zhenbei Wang. Buhay man o patay, ako ay sa pamilyang Uyaw. Buhay man ako'y Huyaw, patay man ako'y multo ng Uyaw. Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang aking pamilya. Ninth young master, bakit kailangan pa yan? Ang mansyon ng Zhenbei Wang ay malapit ng bumagsak. Bakit ka pa sasama sa paglubog nito? Paglubog? Gobernador, baka nagkakamali ka. Ang mansyon ng Zhenbei Wang ay hindi barko. Ito ay bundok. Kahit gumuho ang langit, hindi ito babagsak. Gabi na. Maraming salamat sa pagtanggap, Gobernador. Kailangan ko nang umuwi. Kung iginigit ng ninth young master, hindi na kita pipigilan, Ginoong Zhao. Master Zhang, ihatid ang ninth young master palabas. Opo. Hindi masyadong payapa ang Yanmen Pass. Mas mabuting mag-ingat si ninth young master kapag lumalabas mag-isa. Salamat sa pag-aalala, Gobernador. Pero matigas ang buhay ko. Hindi ako kayang kunin ng hari ng impyerno, lalo na ang ilang maliliit na magnanakaw. Sa wakas, hindi na nakapagpigil. Patayin siya. Ang walang kwentang Young Marshal. Paano ninyo nagawang saktan ang aming Young Marshal? Naghahanap kayo ng kamatayan. Young Marshal, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Bakit kayo narito? Hindi po ako mapakali, kaya nagbabantay lang po ako sa malapit.
Mabuti na lang at dumating kami sa tamang oras. Magaling. Sabihin ninyo, sino ang nagpadala sa inyo? Ulitin ko ang tanong ko. Sino ang nagpadala sa inyo? Ako, ang gobernador po. Gobernadors how define. Young Marshal, ano ang gagawin natin sa magnanakaw na ito? Sa tingin ko, hindi natin siya dapat palayain ng ganoon kadali. Naglakas loob siyang saktan kayo. Ang mga taong ito ay talagang walang takot. Sayang naman kung agad natin siyang parurusahan. May iba pa siyang silbi. Ang aming mansyon ng Zhenbei Wang ay isang lugar na sumusunod sa mga patakaran. Dahil ang gobernador mismo ang nagpadala ng tao para mag-alaga sa atin. Kung wala tayong ipapakita, hindi ba't magmumukha tayong walang galang? Ayusin ang lahat ng bangkay. Siguraduhin na maayos ang lahat. Maghanap ng kariton. Ilagay ang mga regalong ito kasama ang gabuhay na bihag. Ipadala sa likod na pinto ng mansyon ng gobernador. Young Marshal, ibig niyo bang sabihin? Dapat tahimik lang, huwag guluhin ang mga tao. Iwanan lang ang tao at umalis ka agad. Bukod pa rito, lagyan ng karatula ang buhay na ito. Isulat ang 8 salita. Bumabalik ang pabor, mahaba pa ang panahon. Young Marshal Gao, mas masakit ito kaysa sa pagpatay sa matandang asong yon. Asikasuhin ko po kaagad. Oh. Bumalik na ang ating Ninth Young Master. Balita ko, napakayabang ng Ninth Young Master ngayong gabi. Sinira ang tindahan, pinapili ang reyna ng mga bulaklak, at sa huli ay naging panauhin ng gobernador. Unang hipag, ikalimang hipag. Naghihintay pa rin ba kayo sa akin sa ganitong oras? Ang lamig-lamig na panahon. Kung magkasakit kayo, malulungkot ang inyong kapatid. Enye. Huwag mo akong biruin. Ang bahong dugo mo, amoy na amoy kahit 3 dipa ang layo. Talagang walang may tatago sa unang hipag. May kaunting gulo lang akong nakasalamuha pawi. Nagpadala si Gobernador Zhao Defang ng mga mamamatay tao para tambangan ako. Ano? Saan ka nasugatan? Ipakita mo sa akin kagad. Sino ang nangahas galawin ng tao ng pamilyang Xiao? Ngayon din, titipunin ko ang mga sundalo. At dudurugin ang kanyang mansyon ng gobernador. Kumalma ka. Ang mga mamamatay tao ay nersolba na ni Leilai. Kung naglakas loob sa Zhao Defang na kumilos, ibig sabihin, tinamaan natin ang kanyang kahinaan. Tama si Ninth Brother, ate. Kung sisirain natin ang mansyon ng gobernador ngayon, iyon ang gusto niya. Tandaan natin ang utang na ito. Kung naglakas loob silang saktan si Ninth Brother, tiyak na pagbabayaran nila ito. Huwag kayong mag-alala, mga hipag. Nagpadala na ako ng malaking regalo kay Zhao Defang. Kung ayos ka lang, pumasok ka na agad. Nasa loob na si second sister-in-law, naghihintay sa'yo. Doubling dosis 9 deaths rebirth soap ngayong gabi. Masusunod, 8. Ika ang sakit. Young Marshal, ang galing nyo kahapon, Icha. Young Marshal, ikinuwento ko sa mga sundalo ang inyong mga kahangahangang gawa kahapon. Lahat sila ay labis na nasasabik. Sabi nila, ang pagsunod sa isang pinuno na pulad ninyo ang tunay na karangalan. Ikaw talaga ang madaldal. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang magkalat ng kung ano-ano? Hehe, hindi ko lang napigilan. Young Marshal, ang galing nyo kahapon sa paggulong na parang tamad na asno. Ang 5 bala ay tumama sa lig ng isang bata. Pinag-isipan ko yan buong gabi, at hanggang ngayon, pakiramdam ko ay isang henyo ang gumawa noon. Ang galing talaga. Napatahimik mo talaga yung pinuno na yon na si Zhao. Wala siyang nagawa sa'yo. Turuan mo naman ako. Umalis ka nga. Sekreto yan ng pamilya. Para lang sa atin, hindi sa labas. Zhao Hu, ano ang pagsasanay ngayon? Young Marshal Feng. Gayon po ay pagsasanay sa weighted charge at coordinated defense. Simulan na. Ikalimang hipag, bakit ka nagmamadali? Ikasyam na kapatid, ikaw. Ang galing mo, bumaba ka ba mula sa langit? 100,000 tael. Buong 100,000 tael. Si Qian Wansan, ang matandang tuso na iyon, kaninang umaga pa nagpadala ng tao para dalhin ang mga banknote sa mansyon. 3 beses ko nang binilang. Walang kulang kahit isa. Ang nagdala ng pera ay putlang-putla, parang patay. Sabi niya, sinabi raw ng kanilang manager, humihingi raw siya ng tawad sa inyo, Ginoo. Simula pa lang ito. Ikalimang hipag. Sa 100,000 tael na ito, gamitin mo ang kalahati. Ipagpatuloy ang paggawa ng Xiaogaozi. Gusto kong sa loob ng 1 buwan, ang ating alak ay masakop ang buong merkado ng espesyal na alak sa Beijing. Ang natitirang kalahati ay palitan lahat ng pagkain at karne.
Gusto kong makalimutan ng aking mga sundalo ang pakiramdam ng gutom. Walang problema. Pero ikasyam na kapatid. Hindi sapat ang pera lang. Malaki ang nawala sa Four Seas Commerce Guild ngayon. Ang nasa likod na si Zhou Shilang at punong ministro Qin Song, malamang ay hindi sila titigil. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala tayong gagawin. Ikasyam na kapatid, hindi ka ba nilalagnat? Si Zhao Defang natuso, matapos makaranas ng ganoong kalaking pagkalugi, tiyak na naghahanda na siya para gumanti. Hindi ba natin dapat samantalahin ang pagkakataon para palakasin ang ating hukbo, o kaya ay bigyan sila ng mas maraming problema? Sa halip, maghihintay lang tayo ng ating kamatayan? Ikalimang hipag, magaling ka sa negosyo. Pero pagdating sa psychological warfare, kailangan mo pa ring makinig sa akin. Ano ang pinakakinatatakutan nina Zhao Defang at Qin Song ngayon? Hindi ang sinira ko ang kanilang tindahan. At hindi rin ang kinuha ko ang kanilang pera. Ang pinakakinatatakutan nila ay hindi nila alam kung ano pa ang mga alas ko. Kung patuloy akong maghahanap ng gulo ngayon, mas mapapahamak lang ako. Malamang ay handa na sila ngayon, naghihintay na mahulog tayo sa kanilang patibong. Pero alam nating sila ang may gawa, pero wala tayong ginagawa. Araw-araw ay kumakain lang tayo, umiinom, at naglilibang, o kaya ay nananatili lang sa kampo at hindi lumalabas. Ano kaya ang isipin nila? Tiyak na isipin nilang mayroon tayong nakatagong plano, o kaya ay mayroon tayong pinaplano ng palihim. Ang takot ay nagmumula sa hindi alam. Hayaan silang manghula, hayaan silang magpanik, hayaan silang magkagulo sa kanilang pagdududa. At tayo, kailangan lang nating gamitin ang panahong ito para gawin ang pinakamahalagang bagay. Anong nangyari? Ang mahina kong katawan. Gagawin kong matalas na talim na hindi masisira. Grabe naman ang pagsisikap ni Yao Marshal. Tahimik na pinapanood ang ikasyam na kapatid na nagsasagawa ng matinding pagsasanay. Ikasyam na kapatid, ito na ang huling pagsubok. Ang pagsubok na ito ay tinatawag na pagdurog at muling pagbuong buto. Ang gamot ay papasok sa iyong buto at tuluyang sisirain ang iyong dating mahinang istrukturang buto, pagkatapos ay muling tutubo. Ang paghihirap na iyon ay higit pa sa normal. 3 ninunong pamilyang Shen ang sumubok nito noon. 2 ang sumuko dahil hindi kinaya, 1 ang nawalan ng katinuan at nasaktan ang sarili. Talaga bang pinag-isipan mo na ito ng mabuti? Ikalawang hipag, alam mo ba na may uri ng agila sa mundong ito? Kapag umabot ang agilang yon sa edad na 40, ang mga kuko nito ay tatanda, ang tuka nito ay kukurbada, at ang mga balahibo nito ay bibigat. 2 pagpipilian ang haharapin nito, hintayin ang kamatayan o muling ipanganak. Ang agilang pipiling muling ipanganak ay kailangang lumipad sa tuktok ng bangin, gamitin ang tuka nito upang hampasin ang bato hanggang sa matanggal ang tuka at tumubo ang bago. Pagkatapos, sa gitna ng sakit, ay tatapusin ang pagtanggal ng lumang anyo at paghahanda para sa bagong buhay. Pagkatapos ng 150 araw ng mahabang paghihirap, makakamit nito ang bagong buhay at mabubuhay pa ng 30 taon. Kahit hayop ay nangangahas na ipagpalit ang buhay, ako, si Ouyao Chen, bakit hindi? Hawakan siya! Ikasyam na kapatid, tiisin mo. Babala. Sobra ang sakit na nerbiyos. Puso, 220. Presyon ng dugo, critical. Presyon ng dugo, critical. Inirekomenda ang shock. Mekanismo ng protection. Hindi pa nababayaran ang utang ng dugo ng pamilyang Xiao. Yan ay lakas. Purong umapaw na lakas. Ikasyam na kapatid. Ikaw. Bumalik ka na. 49 na araw na matinding pagsasanay. Ang malakas na enerhiya sa loob ng katawan, nakaranas ng ganap na pagbabago. Ito. Anong klaseng aura ito? Ay, Ito ay isang mas primitive at purong pakiramdam ang panganib. Ang katawan ay natural na nagtatanggol. ipasa ang aking utos militar. Agad na ilabas ang pinakamataas na antas ng Black Feather Order. Bago magtanghali bukas, ipatawag ang mga commander ng 3 pangunahing kampo sa training ground. Anong Black Feather Order? Ikasyam na kapatid, nababaliw ka na ba? Yan ang pinakamataas na utos na magagamit lamang kapag ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Ito ay isang hindi otorisadong aksyon. Malubhang paglampas sa kapangyarihan. Ano ang isipin ng iba't ibang puwersa? Ang matatandang general na iyon ay mga piling sundalo, kinikilala lamang ang merito at lakas ng militar.
Bakit kami makikinig sa isang tulad mong walang lakas? Tama si 8. Palagi nila akong iniisip na isang walang kwentang sa Xiao Chen. Kaya kailangan kong papuntahin sila. Para makita nila mismo. Kung karapat-dapat ba akong mamuno sa 300,000 hukbong senbei. Ang pagkamatay ni Ama ay hindi aksidente. Ang tabak ng korte ay nakasabit na sa ating ulo. At ang hukbong senbei ay nagkakawatak-watak. Kaya kailangan kong pagsamahin ang hukbong senbei. At gamitin ang ganap na lakas para pasunurin ang lahat. Kapag naibigay na ang utos ng militar, wala nang balikan. Ang korte, AMEA. Ang korte? Ano kung magrebelde tayo? Hahayaan ba nating tayo'y katayin? O ipakita sa kanila ang tapang at talas ng pamilyang Xiao? Tatawagin ko sila sa dahilan ng paghahanda laban sa tribong Helang. Ito ay lehitimo. Pero ang mga matatandang general na iyon? Pinagkakatiwalaan ko sila. Sabihin mo sa kanila na huwag silang maglakas loob. Bukas, sa 2 quarter ng tanghali, sinumang hindi dumating sa platform ng pagtatalaga ay pupugutan ng ulo. Nagbago ka. Ay! Sa mundong ito, kung hindi ka magbabago, isang landas lang ang patutunguhan, kamatayan. Lily, ipinadala ang Black Feather Order sa loob ng 800 li. Ipadala ang Black Feather Order ng mabilis. Ang mga punong general ay dapat magtipon bago magtanghali bukas.